Zach LaVine to Lakers, lalong umiinit dahil yan kay LeBron James. Clippers unstoppable. Nakuha na ng Lakers ang kanilang ikatlong sunod-sunod na pagkatalo at this time sa kamay naman ng Chicago Bulls sa score na 124-108. Well, sa 5 laro mga amigo ay 4 doon talo ang Lakers. So first quarter, agresibo agad si LeBron James na gumawa ng pangmalakasang dakdak. Ganun pa man, mainit ang shooting ng Chicago Bulls. Gaya ng dati, lamang agad sila 33-22. Nag-struggle ang Lakers mga amigo. Sa second quarter, nagkaroon ang Lakers ng run pero bumawi agad ang Bulls. Sa third quarter naman, nagkaroon ulit ng run ang Lakers at naidikit pa sa isa ang kalamangan ng Bulls sa end one play ni LeBron James, 63-64. Pero agad bumawi ng 3-pointer itong si Nikola Vucevic at matagal na hindi naka-score ang magkabilang team hanggang maibuslungan ni D'Lo ang kanyang kauna-unahang basket sa mga 9 minutes mark mga amigo at dahan-dahan umalagwa na ang Chicago Bulls sa pangunguna yan ni DeMar DeRozan na mahirap talagang pigilan ang kanyang turnaround mid-range jumper. Ang masakla pa, under 5 minutes ay na-injured itong si Anthony Davis at ang tagal ni Coach Darvin Ham tumawag ng timeout. Nagkaroon ulit ng run ang Chicago Bulls at muling umabante sa 12 ang kalamangan, 78-90 sa pagtatapos yan ng third quarter. Sa fourth and final quarter, nakabalik pa si Anthony Davis at nakakasagutan naman itong si Austin Reeves at DeMar DeRozan. At tuluyan na nga walang nagawa ang Lakers para mabago ang outcome ng laro. Nanguna si LeBron na may 25 points, 10 rebounds at 9 assists. Si Austin Reeves ay may 21 points at si Anthony Davis naman ay gumawa ng 19 points at 14 rebounds. Si Taurean Prince medyo mainit ang shooting na may 16 points, 50% from the field at 50% from beyond the arc. Nakabalik na si Gabe Vincent na hindi naman binabad at gumawa lamang ng 3 points on 25% shooting from the field. Di ko lang alam kay Coach Darvin Ham bakit hindi ipinasok si Jackson Hayes at Christian Wood nang ma-injured si Anthony Davis at sa garbage time ito ipinasok. Nanguna si DeMar DeRozan para sa Chicago Bulls na may 27 points, 7 rebounds at 9 assists. Hindi napigilan ng Lakers ang kanyang mid-range at walang adjustment na ginawa sa defensive ends itong si Coach Darvin Ham. Nag-struggle talaga ang Lakers, 44.7% from the field at 32.4% sa 3-point area. Samantalang mainit naman ang Bulls na may 54.2% shooting from the field at 52.9% from beyond the arc. Na naipasok ang 18 sa kanilang 34 attempts at samantalang ang Lakers ay 12 lamang ang naipasok sa kanilang 37 attempts. Na out-rebound pa sila ng Chicago Bulls. After the game ay nagkausap ng kunting oras itong si Zach LaVine at LeBron James nang papalabas na si LeBron sa loob ng court. Dahil sa tagpong ito ay lalong nag-init ang trade rumors patungkol sa posibleng pagkuha ng Lakers kay Zach LaVine. Ayon naman sa former Lakers champion na si Derek Fisher, kailangan ng Lakers na maglaro in a fast pace at hindi daw ito posibleng magawa nila kung si D'Lo ang kanilang point guard. Kailangan daw ng Lakers na tingnan ang kanilang roster bago dumating ang February 8 trade deadline. Nagpatama pa si Fisher patungkol sa panalo ng Lakers sa in-season tournament. Ayon kay Fisher, ito daw ang rason kung bakit sineselebrate ang kampyonato at the end of the season. So baka hindi pa makaget over ang Lakers sa kanilang panalo sa in-season tournament na ayon pa nga kay Reeves, kailangan nilang mag-focus sa laro. Ano kaya ang problema ng Lakers? Playing style ba? Or may issue sa locker room at hindi maganda ang kanilang body language at hindi rin maganda ang depensa sa perimeter? Makakalaban nila bukas ang Minnesota Timberwolves December 22, 10 AM Philippine Time. Galing din sa talo ang Wolves kanina sa kamay ng Philadelphia 76ers sa score na 127-113. Ang init ni Joel Embiid na gumawa ng 51 points at 12 rebounds. Samahan pa yan
ng 35 points ni Tyrese Maxey. Speaking of mainit, eto na ang pang 9 straight win ng Clippers dahil kanina tinalo nila ang Dallas Mavericks sa score na 120-111. Si Kawhi Leonard ay halimaw ang laro, 30 points, 10 rebounds at 5 assists. Grabe talaga si Daklo, sunod-sunod na napakaganda ang performance.